Alright, good evening mga idol and welcome back. So in this video ay i-share ko lang kasi since day 1 nakapaglaro kasi ako ng Lord 9 since day 1. So i-share ko lang yung mga na-observe ko na based on my experience, mga bagay na either ayoko or either gusto ko na mag-improve or gusto ko na sana meron dito sa larong Lord 9. Again, alam ko na hindi lahat ay mag-a-agree sa akin, so easy lang kayo. This is just, or these are just my opinion. Kung ayaw nyo, just look for other players, okay? I don't even wanna call myself na anong tawag dito, content creator or ano. I'd rather call myself as a casual or ordinary gamer. Alam mo yung feeling na back in 2008 or 2010 na naglalaro tayo ng online game pero nasa computer shop. Wala na kasing camaraderie ngayon eh. Although I found friendship in our clan, yung Cool Pals, pero hindi naman kami magkakasama, di ba? We are literally online friends, alright? So, be gentle lang sa mga comments, okay? I don't tolerate destructive criticism, but I tolerate constructive criticism, okay? So first na either ayoko or gusto ko na mag-improve or gusto ko sana meron ay number 1, sana ma-correct or ma-improve yung body block. Okay? Alam nyo yung feeling na nagraratan. For me, ako, range, di ba? So si Ratan okay pa, pero pag nakay Nedra na, yung magkakast siya ng skill, yung parang dugo, kaya kasi akong ma-deads dun eh. So pag nag-cast siya na body block ako, wala. What if nasa 1/4 na lang or hindi, like really sabihin natin 3% na lang yung HP niya. So by the time na mag-respawn ka and then teleport and baka di mo abutan, sayang din yung around 400 na temporal piece. That's why na yung number 3 ko, every time na nagbo-boss hunt, naka-Royal Knight ako. Dahil meron siyang barrier na minamanual ko lang siya. Every time na magkakast na siya, manual, kinakast ko to. Pag nagkast si Nedra, kinakast ko to and iilag pa ako. A-attempt pa akong umilag. Kasi sayang kasi yung temporal piece, and that is because of the body block. Another example is nung, as you can see, meron akong sword and shield tsaka great sword. There was a time na nag-field boss ako or world boss. So clinic ko yung character dito, I mean yung boss, and then clinic ko yung F or auto ata yun. All the while, I thought na nag-hit na ako. So wala, pa Facebook lang ako, pa scroll lang. Only to find out, wala akong chest and wala akong temporal piece. Kasi, na body block pala ako the whole time. So, hindi naman siya ganun napakasakit. Pero, I mean, for your effort, 'di ba? Sayang. So, how I wish na makorek talaga yung body block. As in, like, headache siya. Another thing na gusto ko, wala ito dito sa option. Gusto ko sana merong option sa game under combat na hindi mo mahihit ever yung kakampi mo. Okay? Kung sa Counter-Strike pa, yung friendly fire, hindi mo tatamaan kasi kunwari ito kakampi ko, pag clinic ko siya,
kahit party pa kami, may damage siya. 'Di ba? Yun yung parang ayoko sa game. Yeah. Another thing na sana merong bigger penalties for random AFK killers. I was a former player of Mir 4. Sa Mir 4, sa larong Mir 4, I would take preference from it. Kapag pumatay ka ng player, meron kang if I recall it correctly, 1,000 na bad points. And yung 1,000 na bad points na yon, papatay ka ng maraming monster na within either 10 or 20 levels below or above you para ma-clear mo yon. Otherwise, may mga penalties like mababa yung experience mo, hindi ka makapag-teleport, tsaka yung dark steel gain mo ay mababa. So, I think dito kasi wala, pwedeng abusuhin. For example, ako, mag-rampage ako dyan, patayin ko lahat ng makita ko. Walang penalty. Ito na ang tawag dito, yung I'm sorry, hindi pala walang penalty. Ito na na status na ganito, na lawful level 5, madaling i-clear. Kahit low level mobs, madaling i-clear tapos walang teleport restriction. So, napaka-unfair. Tapos kunwari, natutulog na ako, tapos pinagtripan lang. Wala. Paggising mo sa umaga, nasa town ka na. Diba? Pangit. By the way, nagkakape ako. I know it's 10:30 in the evening pero nagkakape ako kasi galing ako sa Christmas party, hindi ako nakapagkape. In line with that, how I wish na kapag randomly pinagtripan lang akong patayin, how I wish na meron ding option na auto-return and auto-farm in a specific location. Di ba? Para magsawa silang pumatay sa akin while receiving that penalty na nag-accumulate na matagal i-clear sana. Di ba? So, talagang mababother siya. Although, there has to be areas naman talaga na may PK area. For this one kasi, yung pinaka-safe lang na area na hindi PK is until dito sa Desert of the Screaming. Lahat from Tomb of Teriosa and then dito Land of Glory, so on and so forth, puro PK area na. And walang penalty doon. Like, come on, let's be honest, hindi naman penalty yung ang bilis lang maklear di ba? So if you know, gets mo yung ibig ko sabihin. Next, sana mag-improve yung whisper nila. Kasi yung whisper dito, kapag hindi ko siya i-click yung sa chat, walang nagpa-pop up, unlike dito sa mail, merong red, like ganyan, merong mga red, meaning point of interest. Dito wala. So, sana merong like red dot na, uy, may nag-PM sa'yo. Diba? Kasi there was a time na matagal na pala akong piniem, di ko na napansin, or maybe irrelevant na yung kasi wala na. Anyway, sana merong better matchmaking sa arena. As you all know, PvE player talaga ako. More on grinding, farming, money making, 'di ba? PvE lang talaga yung parang interest ko. It so happened na in-incorporate nila yung arena sa laro. So, napipilitan tayong mag-explore sa PvP. But the thing is, napaka-unfair naman kasi ng matchmaking. So, wala, parang unfair
Sana mabalance nila. I don't know how they would do it, pero 'di ba? Sana mabalance nila. Yung iba, yung style nila is yung primary weapon level 31 na bare hands. And then nandun sa secondary yung parang level 84 or 85 na weapon. So pag nag-matchmaking, ma-match sa akin na level 81, like kahapon, level 81 pa lang ako. Pag nag-matchmaking na, wala. Natural, talo, di ba? So parang walang thrill na rin yung laro, di ba? Pag ganun. Next. Next is sana merong option na pwede kang bumili at magbenta ng rare item sa next market. 'Di ba? For me lang, I know maraming aayaw na mga free to play, but minsan naman kasi ang overpriced ng mga binibenta and we're only buying that for item log. Pero grabe naman sa pagka-overprice. So, hindi siya parang ang hirap niyang i-attain. For example, yung mga drops sa really higher na ang hirap ma-achieve. Paano kayo magkaka-item niyan, 'di ba? Sa inyo na nga yung legendary loot, 'di ba? So, I don't know if everybody will agree with this. Sana rin pwedeng ibenta yung character only. Just like Mir 4, if player ka ng Mir 4, alam nyo yung ibig ko sabihin. Pwede kang mag-seal as NFT. Babayad ka lang, pero pwede mong i-seal yung character mo. And then, there's a certain web page na mababrowse yung features ng character na yon. Pag binili na, ilo-load sa account, sa'yo na yung account. So, iwas scam yun, and at the same time added revenue yun para sa company kasi each transaction meron silang tax or gas fee, di ba? Teka, kape muna. Ito, I'm sure wala ito. During party or farming sa Kransha, sana merong option na isi-set na lahat ng members, kung sino yung tinarget ng party leader, siya lang yung i-hit. Diba? Parang as a party, single lang yung ita-target nyo. Kasi dito, random Ang pwede nyo lang galawin is dito sa controls, yung aggressive or not aggressive, ganun. Sana meron dito na nakalagay na hit what the party leader is hitting. Parang ganun. Diba? And lastly, gusto ko na merong option na mag-QQ tayo ng party of 5 or 10 for Kransha farming. Diba? For those people who want to farm in Kransha, pwede silang mag-party up, naka-queue lang yung parang automatic na party system. Kasi although I have a guild, pero hindi naman kasi tugma lahat sa oras ko Kanina nagfa-farm sila nasa Christmas party ako. Ganon. So sometimes hindi tugma yung oras ng mga members. So what if ngayon may oras ako, gusto kong maglaro, pero wala akong party, di ba? So I just like to have that option also. Alright, so before I close this video, I'd like to show you na mayroon akong natanggap na 100 USDT. Alright? I don't know kung saan to galing, but I would think and assume that this was yung pre-registration siguro lang, hindi ako sure, but I will show you the sender, pero may i-distort lang ako ng konti, di ba? With that, syempre yun yung gagamitin ko na pambili ng weapon.
Kaso nga lang, wala pa akong nakikitang crossbow na maganda na plus 10. Simple lang naman yung pangarap ko, at least man lang merong critical at saka attack speed. Pero wala, kapos talaga at saka azam lang eh. Diba? So, titingin-tingin muna tayo. So, yun lang. Let me know kung ano yung comments nyo. That's it for the video. Good evening. Keep grinding.